Okay, next. Ito, papasok na tayo ng mga basic ng algebra. Evaluate the algebraic expression negative 7 over x times z plus y when x equals 3/4, z equals 5, y equals negative 3. Yung question siguro pag patapos na, tsaka ako pwede ma-share. Although later on, pwede nyong ma-review through the YouTube i-upload natin. Okay? So, evaluate. Ito yun. I-zoom natin ng konti para pwede nyong sagutan. Okay? Sige. Sabay-sabay tayong magsagot. Negative 7. Kopyahin nyo lang muna expression. Ito yung suggestion ko na gagawin nyo lagi. Tapos, tsaka nyo palitan. So, negative 7 over, ano yung x? 3 over 4. So, 3 over 4 times z. Ang z is 5 plus y na negative 3. Okay? Tapos, ano mangyayari? Diba itong 3/4 na to, dahil naka-divide siya, yung 4 doon tataas. So, matatimes mo siya dito, tapos yung 3 maiiwan. Diba? Parang tumambling yan, kumbaga. Tapos ito, 5 plus negative 3. What is 5 plus negative 3? Positive 2. Okay? So, simplify natin to. Negative 7 times 4 is 28 over 3 times 2. Sorry, this is negative. Tama? Negative 28 over 3 times 2. So, this is negative 56 over 3. The answer is letter A. Bakit daw naging multiply by negative 3? Anong multiply? Hindi siya multiply ha. Add yan ha. 5 plus negative 3. Na klaro na kay for even man-yapper. Klaro na ba yun? Bakit tinaas po yung 4? Bakit tinaas yung 4? Sige. Ano yung concept nun? Di ba, ganito lang kasi yan, di ba? Negative 7 divided by 3/4. Parang ganyan lang yan, di ba? So, di ba ang negative 7, whole number naman yan. So, parang negative 7 over 1. So, magiging negative 7 over 1. Division, nagiging multiplication. Flip. 4 times 3. Ayun. Kaya siya negative 7 times 4 over 3. Okay, dapat ganyan na-imagine nyo na, di ba? Nasa denominator siya, i-reciprocal ko siya. Kaya iangat ko na lang yung denominator niya. Again, practice. Magsagot kayo ng maraming problems para na pa-practice nyo. Okay? Clear tayo sa number 6. So, the answer is letter A. Number 7. Solve for the values of A and B. 2A minus 4B equals negative 1. Sir, saan daw galing yung 2? Okay, gets na daw. Sir, saan galing yung 2? Saan galing 2? 5 plus negative 3. Tama? Nasundan mo na ba, Yordel? Mark, ang tandaan mo is yung process ng division of fraction. Mas tandaan mo yung process ng division of fraction. Kasi mamaya, paano pag fraction divided by fraction ka na, malilito ka na. Ang tandaan mo yung division of fraction. Meron akong basic math crash course ng fraction. Pero panoorin. Hindi po ba B? Hindi, ito na nga. letter A. Negative ang sagot to. Okay. Punta tayo sa number 7. KCF. Ayan. Good tip from Wintermelon. Tandaan nyo, KCF. KCF hindi KFC. Keep, change, flip. Solve for the values of A, B. YouTube. Ito lang. Punta lang kayo. Dito, sa account na to. Yung pangalan ko lang. Tapos, hanapin nyo yung basic math crash course na playlist. Okay, let's solve for this. Find the values of A, B. So, ang concept nito is about systems of equations. Maganda din na kung mapapansin nyo yung mga questions natin, nilalagay ko yung topic na kung anong topic siya.
dapat kasi kapag ganyan, alam nyo rin, sa ganitong topic siya para na-familiarize kayo ng mas madali. So, systems of equations, normally, meron kang dalawang equation, tapos isosolve mo yung variables. So, usually 2 equations, 2 variables yung common problems dito. Tapos, pwede mo siyang isolve via elimination and via substitution. Pero, ito yung tip na pwede nyo gawin pagdating sa exam. Pagdating sa exam, hindi naman kayo nahanapan ng solution. So, ang gawin nyo, kung halimbawa, hindi nyo alam sagutan ito, ang gawin nyo lang is, i-substitute nyo yan, 1 by 1. Parang ganyan yung gagawin nyo. Kapag tumama siya sa lahat, halimbawa lang, sinubstitute nyo itong A, tapos tama siya sa equation 1, tama siya sa equation 2, yun na yung sagot. Okay? Kung lang namang hindi nyo alam paano talaga yung long solution. Pero, mas maganda rin na alam nyo talaga kung paano sinusolve para hindi maubos yung oras nyo nang nagsasubstitute. Gagawin nyo lang yon sa mga problems na hindi nyo na talaga alam kung anong gagawin. Okay? So, ang pwede kong gawin dito is substitution. Binigay yung value ng A, tignan nyo, di ba? So, ang gagawin ko, yung 2A minus 4B equals negative 1. Yung A dyan, papalitan ko nitong 7 halves B plus 1. So, meron akong 7 over 2B plus 1. Okay? Nasundan yan? Yan yung pinaka-A. Sinubstitute natin. Kumbaga, in-input natin dun. Minus 4B. Ayan, huwag kayong maging careless ha. Meron pang minus 4B. Minus 4B equals negative 1. Tapos ito na yung sasagutan natin. Okay, next. What is 2 times 7 halves B? Diba ito? Para siyang 2 times. Okay, ito na lang gawin nyo. Isulat nyo siya 1 by 1 para hindi kayo magiging careless. Ito muna times dito, diba? Tapos times din dito. So, magiging plus 2 times 1, which is simply 2, kaya buburahin ko na itong 1, ha? Okay, nasundan yan. Okay. Sige na nga, isulat na nga natin para klaro lahat. Tapos, minus 4B equals negative 1. Okay? Next. Ito, paano mo ito susolve? Cancel. So, meron akong 7B. Tama? Tapos, 2 times 1 is 2. Minus 4B equals negative 1. So, similar terms. 7B minus 4B is 3B equals, itong positive 2, lipat sa kanan, magiging minus 2. Meron akong negative 3. Tama? So, yung 3B equals negative 3, di-divide ko both sides by 3. Ano yung cancel? Ano yung sinabi na cancel? Meron ko sa numerator tsaka denominator. O, ito, makakancel to, tama? May 3 sa taas, may 3 sa baba. So, natira is B. Ang letter B natin is negative 1. So, nakuha na natin yung letter B, negative 1. So, the answer is, tama ba yan? Negative 1. Okay, kung ganito ha, tignan nyo. Letter B pa lang yung sinusolve natin. Pero, punta kayo sa choices. Meron bang kapareho itong B negative 1? Wala, di ba? So, ang gawin nyo, letter C na agad. Huwag nyo nang tapusin. Pero, para makampante kayo, pwede nyo rin namang ulit-ulitin. Paano daw naging 3B? Paano daw naging 3B ito? Sige nga. Yung mga yung mga mahina sa polynomials, meron din akong video sa YouTube, operations of polynomials. Sabi sa inyo fundamentals lang talaga lahat. Dapat talaga alam nyo yung mga basic. Kasi pag di nyo alam, naku, yari kayo. Similar terms. Okay? Kapag yung mga ganong concept, medyo nahihirapan kayo, naku, kailangan yung, yun. Saan daw galing yung 2 times 1? Ano yung ginagawa dito? Di ba nagdi-distribute? Ito, distribute sa first term, distribute sa second term. Ayun. Okay? So, patunayan lang natin na negative 5 halves yung letter A. Okay? Para alam nyo kung ano yung mga style na pwede nyo gawin sa exam. So, basta clear na tayo na ang B ay negative 1, di ba? So, anong gagawin ko para mahanap ko yung A kapag nasolve ko na yan? Ang pwede kong gawin, itong B negative 1 na yan, i-input ko naman siya dito. 7 halves
b plus 1, ang gagawin ko, magiging a equals 7 halves ng, ano ang b? Negative 1 plus 1. So, paano ko ito susolve? So, negative 7 over 2 plus 1. Tama? Okay? Ano to sinusolve? Fraction. Ano ang LCD? 2. So, 2 divided, so negative 7 lang dito. Tama? And then divide to may over 1. So, 2 divided by 1 is 2 times 1, positive 2. Okay? So, anong sagot nito? Negative 7 plus 2 is negative 5 over 2. Okay? So, dito natin na-prove na ang A is really negative 5 halves. Okay? Yan yung way para ma-solve. Kasi imagine niyo kung iniisa-isa nyo yan, pagdating, very prone to error. Although, again, may times naman na magbe-benefit kayo pag nag-trial and error kayo. Pero kapag ganito kasimple, dapat kaya nang masagutan yan. Isipin nyo paano kung nasa letter D yung tamang sagot. Nagsisimula kayo A, B, C, D, nagta-trial and error kayo. Di ubos oras na kayo, di ba? So, that's the answer. And then, if gusto nyo pang i-double click ito or i-double check, i-substitute nyo siya dito. Tapos, i-substitute nyo rin siya dito sa equation na to, yung A at B. Dapat, masasatisfy nyo yung equation, left, right. Okay? Kailan daw ang DOST na results? Meron akong ginawang podcast sa YouTube. Pwede nyo panoorin yung mga timing ng mga exams tsaka scholarships. Mamaya, meron akong ipapakita sa inyo later about that. JLSS, open na ha. Ang CHED, wala pa eh. Pero ang dami nang nag-aabang. Malapit na yung CHED, for sure. Punta tayo next. What is the last term of expansion? X plus 2y to the 5. Or to the 5th power, x plus 2y raised to 5. Yung iba sa inyo, feeling ko manghuhula lang dito eh. Pero papakita ko sa inyo paano nyo siya pwedeng sagutan ng mabilisan lang. Okay? Actually, madali lang naman siya. Madali lang to kasi last term yung tanong eh. Okay? So the answer is letter D, 32y raised to 5. Okay? Pero, paano pag tinanong sa inyo, second term, third term, fourth term, ganyan. So, ang gamitin nyo, may nakita ko nag-message kanina, Pascal's Triangle, si Satellite, tsaka si Tinosology. Tama yan. So, meron tayong concept ng Pascal's Triangle. So, baka yung iba sa inyo, narinig si Pascal's Triangle, pero paano ba talaga siya ginagamit? Pascal's Triangle, magsimula kayo sa 1, tapos may 1, 1 sa kaliwa, yung second row. Tapos 1, tapos 1 plus 1 is 2, tapos 1 ulit sa kaliwa, sa kanan. Tapos, 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3, 1. Okay? So, ito yung parang naka-raise sa 0, naka-raise sa 1, naka-raise sa 2, naka-raise sa 3. Tapos, ang hinahanap, di ba, 5. So, magdagdag pa ako. 1, 4, 6, 4, 1. Okay? Tapos, ito yung naka-raise sa 4. Na, mga binomial expansion. Ang tawag dyan, binomial expansion. Tapos, 1, 5, 10, 10, 5, 1. O nasundan itong Pascal's Triangle natin. Okay. So ngayon, ano bang nakukuha sa Pascal's Triangle? Ang nakukuha nyo sa Pascal's Triangle is the coefficient. The coefficient kapag in-expand mo na yung x plus 2y raised to 5. So, ang mangyayari, ibig sabihin, meron kang 1, tapos 5, 10, dito ko isusulat. So, ang x plus 2y na naka-raise sa 5, katumbas yan ng 1 may something, plus 5 something, plus 10 something, plus 10 something, plus 5 something, plus plus 1 something. Okay? So, ganyan yung magiging final answer niyan. So, sa totoong buhay, pwede nyo namang i-expand lang ng i-expand dyan. Kaya lang mahaba. Isipin nyo, x plus 2y times x plus 2y. Solve mo yun. Pagkatapos mo na, isusolve mo na, ita-times mo na siya sa x plus 2y. Pagkatapos na, ita-times mo na sa x plus 2y. So, mabilis siya kapag nag-Pascal's Triangle kayo. Tapos, ang gagawin nyo lang dyan, kunin nyo yung first term. Ano yung first term natin? X. Tama. Ang second term natin is yung 2y. So, ang gawin nyo lang is ganito. Tignan nyo yung pattern, ha? Pattern lang yan. X, 2y. I-copy nyo lang lahat. x2y, x2y, x2y,
x2y. Tapos, x2y. Tapos, ang gagawin nyo lang, yung first term na x, di ba, ano yung power nung pinapa-expand sa atin? 5. So, ang gagawin nyo, yung first term, simulan mo sa 5 na exponent. So, magkakaroon ako ng 5. Tapos, pababa lang yan. 4, 3, 2, 1, 0. Tapos, yung 2y naman, pabaliktad yan. So, magsimula ka ng 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, isi-simplify lang natin yan. Tignan nyo yung magiging sagot. So, halimbawa itong first term. Ano ba ang 2y na naka-raise to 0? O, i-apply nyo na, laws of exponents. Ano yung 2y raised to 0? 1 lang yun, di ba? So, wala na yun, hindi mo na isusulat. So, anong matitira sa term na to? X raised to 5 na lang. So, yan ang first term. Next, tingin ka dito. O, ito. Okay naman malilito. 5 times... Ano sabi? 5 times x raised to 4 times 2y. O, meron kang constant doon. So, 2. Yung 2 na yun, ito times mo sa 5. So, magkakaroon ako ng 10x raised to 4y. Tama ba? Okay, next. Ito naman, isagutan natin to. O, mangyari. Ito, di ba may 10 ka dito? So, parang ano to eh. May side solve lang ako dito. 10x cubed, tama? Itong 2y na naka-square, ano yan? 4y squared. Tama? So, pag sinimplify ko yan, may 10 times 4 pa ako. So, 40 yun. 40 x cubed y squared. Okay? O, purahin ko na ha. Tapos, next. O. Ito naman. Ito. Paano ko ito susolve? Para yung 10 x squared. Ano yung 2y na naka-cube? Di ba ang 2y na naka-cube ay? Nawala. Which of these objects can be carried on to the shoulder? Wait lang, nawala yata ako. Okay, bumalik na. So ito, paano ko ito susolve? 10, tapos x squared times, ano ba yung 2y na naka-cube? Di ba 8y cube lang yan? So pag sinimplify ko yan, 10 times 8 is 80 x squared y cube. Okay? Burahin ko ha. Then next is, ito naman. So anong 2y na naka-raise to 4? 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16. 16 times 5, 80. X, y raised to 4. Tama? Tapos yung last term natin, ayun. Itong 1, 1 lang yan. Itong x na naka-raised to 0, 1 lang din yan. Ano ang 2y raised to 5? That's the 32y raised to 5. Okay? So kung last term yung tinatanong sa inyo, ang gawin nyo lang, itong 2y, erase nyo na kagad sa 5. Okay? Pinakita ko to sa inyo para malaman nyo ang gagawin nyo kapag halimbawa tinanong sa inyo, what is the fourth term? So, gaganyanin nyo siya. Pag fourth term, ano yung sagot nyo? First term, second term, third term, ayun, fourth term. Nakuha nyo kung paano ginagamit yung Pascal's triangle. Pascal's triangle parang first year high school yata yan. Although hindi yan masyadong pinapokus ng mga teachers sa school, feeling ko lang. Kasi paminsan pang, alam nyo lang yung triangle, pero paano siya ginagamit. Ganyan siya ginagamit ha. Pero nagets nyo yung kung paano siya ginawa. Naggawa ka ng Pascal's triangle para makuha yung coefficient. Tapos, sinulat ko yung first term, second term sa lahat. Di ba? Step by step ha. Tapos, ang ginawa ko, exponent, yung pinakamataas, 5, 4, 3, 2, 1, pababa hanggang maging 0. Tapos yung second term, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, simplify per term. Ito na yung final answer. Nakuha nyo paano ginagawa yung Pascal sa yung pagsosolve ng ganyan. Nasa pre-cal ng grade 11, talaga. Nung nag-aaral ako ng high school, parang feeling ko first year high school pa lang ako inaaral na namin si Pascal's triangle. Kasi nasa polynomials to eh. Pero nakuha ba yung principle?
try tayong mag-solve ng isa pang ganyan. Thumbs up nga or yes sir kung naintindihan ito. May nakita ako kanina sabi na sa Math Olympiad. Parang yes, minsan nalabas nga to sa ganun. Isa pa sir. Pero nakuha niyo yung flow. Sige, magbigay tayo ng isa pa nito. Basta ito, nagkataon na yung question madali kasi last term. Pero magiging mahirap yan or matrabaho kapag ang hinahanap is third term, fourth term, di ba? Pakita tayo ng isa pang example. Gagawa na lang ako. Dito na lang din, ha? So, halimbawa ay 3x plus 2. Pero gawin natin raised to 4. Okay? Sige nga, sabay-sabay tayo. Meron kayong papel na katabi. Mag-solve din kayo. So, dahil to the fourth, halimbawa ang hinahanap sa atin is halimbawa third term. Okay, halimbawa third term ang tanong. Okay, sabihin na natin ano yung expansion niyan. Okay, yung mismong expansion na lang para at least yun na yung pinakamahabang solution na kailangan natin ipakita. Anong gagawin natin? Pascal triangle muna, di ba? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Tandaan nyo ha, 0 to. Ito 1, ito 2, ito pang 3. So, isa pa, pang 4. 6, 4, 1. Okay, nasundan to. 1, 4, 6, 4, 1. Nasundan yan? Yes, yes ba? Yes. So far, okay? Tapos, anong first term natin? Ang first term natin is yung 3x. Ang second term natin is yung 2. Okay? Ano yung next step na gagawin natin? Bakit daw 6? Bakit daw 6 to? Saan galing yung 6 sa gitna? Ina-add mo lang yan. 3 plus 3. 3 plus 3. Ito. Diba? Itong 1 kasi parang automatic yan. 1 lagi yung kaliwat kanan. Tapos 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Yan. Okay. Next. Ano yung sabi ko sa inyo? Ang gawin nyo? Sige. 3x plus 2 raised to 4. Ang gagawin ko lang dyan is kopyahin ko to. Itong mga nandito sa Pascal triangle natin, yan yung kanilang magiging coefficient. Okay? So, isusulat ko 1 blank plus 4 something plus 6 something plus 4 something plus 1 something. Tama? Okay. Aburahin ko dito. Masyado. Plus 4 something plus 1 something. Yan. Dito kayo sulat. Tapos ano yung sabi ko sa inyo? First term tsaka second term isulat nyo. 3x2 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 3x2. Okay. Tapos, anong gagawin natin? Ano yung pinakamataas na exponent? 4. So, anong gagawin ko? Sino yung gagawin kong 4 dyan? Kanino ko i-apply yung 4th power? Sa 3x o sa 2? Dito sa unang term natin. Sa 3x o sa 2? Uy, mali. Monani. X, hindi lang sa exact 3x, sa quantity 3x. Diyan, huwag kayo malilito, quantity na 3x. So 4, tapos 3, 2, 1, 0. And then, pabaliktad. Ito naman, 0. Si 2 magiging 0. 2 raised to 0. 1, 2, 3, 4. Okay? Ano na mangyayari? Tsaka, magsisimplify na tayo. Almost there. Di ba? Madali lang siya eh. So, 1, itong 2 raised to 0, anong value ng 2 raised to 0? Di ba 1 lang yan? So, technically 1 lang yan. So, anong natira pag sinimplify ko to? So, pag sinimplify ko to, that is just 3x na naka-raised to 4. Tama ba? Ano ang 3x na naka-raised to 4? Sige nga, loss of exponents lang yan ha. 3x na naka-raised to 4. Ano ang 3x na naka-raised to 4? Kaya, pwede nyo bang isulat sa comment para lang check ko kung tama kayo. Ano ang 3x na naka-raised to 4? Paul, ano yung 23, 27? 3x na naka-raised to 4. Naku po, delikado yan ha. Oops, may 81x, may 81. Yung 81 mali yun ha.
tandaan nyo, ang naka-raise sa 4 is yung mismong 3x, hindi lang si 3. Ibig sabihin yan, 3x times 3x times 3x times 3x. So, kung meron kang 4 na x, dapat meron kang x to the 4. Tapos yung 3 mo, 81. Yun yung 81. Tignan nyo ha, kapag mali din kayo sa loss of exponents, naku, sasablay na. Sayang naman. Alam nyo nga yung Pascal's triangle, pero mali naman yung loss of exponents. So, 81x raised to 4. Okay? Plus, ito naman, simplify natin. Ang naka-cube is yung 3x mismo. Bakit 81 daw? Bakit 81? 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81. Okay? Aralin ang loss of exponents. Okay? Then, ito, anong simplified form nitong 3x na naka-cube? 3 times 3, 9 times 3, that's 27x cubed. Tama? Kaya lang, tandaan mo meron ka pang times 4 dito, tsaka times 2. So, ita-times mo pa tong 27 saan? Sa 8. Tama ba? Tama ba yon? So, 27 times 2 times 4. So, magkakaroon ako ng, ano yan? Plus 200. Ano to? Paano ko ito isa-simplify? Ano yung sagot dyan? (216) x cubed. Correct. Okay? Second term. Okay? So, pag ang tanong, what is the second term of 3x plus 2 raised to 4? Yan ang sagot mo. Plus, ito naman, simplify natin. Ano ang 3x na naka-square? 9x squared. Pero ito times mo pa siya sa 6. Ito times ko pa siya sa 4. Kasi may 2 squared ka dyan. Tama? So, 9x squared times 6 times 4. Yan, medyo mahaba-habang calculation lang. Ilan yan? 216 din, di ba? So, 216 x squared. Wait lang 4 times 9 times 6. Tama, 216. 216. Tama, x squared, okay. Next, simplify natin yung, so third term na to. Ito, fourth term. 3x, tignan nyo, 3x naka-raise sa 1. 3x na yon. 2 na naka-raise sa 3, so that is 8. So, meron akong 3x times 8, naka-times din sa 4. 4 times 3 is 12 times 8. Ano na to? 12 times, 4 times 3x times 8. Okay, 96x. Good. 96x. Plus, ito, last term. Di ba 1 lang naman to, so hindi ko na isusulat. Itong 3x raised to 0, 1 lang din yan. So, ano yung isi-simplify ko? 2 to the 4. Ano ang 2 to the 4th power? 2 to the 4 is 16. Okay. So, this is the binomial expansion of 3x plus 2 raised to 4. Diba? Hindi nyo kailangan mag-multiply ng ulit-ulit, pero kailangan nyo lang tiyagain yung pagsisimplify per term. So, pwede nyo reviewin ito ulit later on. So, pag ang tanong sa inyo, what is the third term of 3x plus 2 raised to 4? Ang sagot nyo ito. What is the last term? Then, 16. Mas sabi ko sa inyo, madali lang sagutan kapag last term. Kasi, kunin nyo lang yung second term, tapos yun, i-erase nyo na dun sa pinakamataas na power. Ba't tayo nag-stop? Good. Sabi ni Zyro, bakit daw nag-stop sa 14641? Kasi, ang hinahanap sa atin ay, bakit daw tayo dun nag-stop? What lesson po ulit ganitong question? Ito ay binomial theorem. Binomial expansion. Kasi yung fourth power to. Okay? Ganyan kayo dapat nagsosolve ng problem. Dapat alam nyo bakit ganito yung ginawa. Bakit? Hindi yung basta nyo lang sinundan. Dapat naintindihan nyo bakit natin siya ginawa. Dapat nagme-make sense. Okay, punta tayo sa number 9. Ano na tayo? More than an hour na tayo. So, hopefully matapos natin yung mga problems na target natin for today. 2 hours lang yung live natin. Factor completely, 25v cubed plus 5v squared plus 30v plus 6. Ang tip ko sa inyo pagdating sa factoring, kung hindi nyo sa ulo yung mga factoring na methods,
Which by the way, meron din tayong video niyan sa YouTube. Meron kasi akong ginagawang parang series ng modules doon, lahat ng topic sa math. Pero hindi ko pa kasi matapos eh. Nasa first part pa lang ako ng algebra. Pwede nyo i-check yun later on. Although, kasi inuuna natin tong UPCAT na ganitong style ng mga pagpa-problem solving. Ang pwede nyo gawin dyan is, makikita nyo doon yung lahat ng factoring techniques. Pero for this, paano natin sasagutan? Pagdating sa UPAT, ang gawin nyo, di simplify nyo lang isa-isa. Kung hindi nyo alam paano magsi-start dito, di ba? Isa-isahin nyo lang yan. Mag-distribute lang kayo. Mag-FOIL method lang kayo. Pero hopefully, dapat alam nyo yung mga techniques. Okay, anong sagot dyan? Ang gagawin nyo dito, magfa-factoring by grouping kayo. Dito sa 25v cubed plus 5v squared, makikita nyo, may common na kagad dyan. Diba? Anong common dito sa dalawang to? May dalawa kang v squared. Hanapin nyo ano yung may mababang exponent. So, v squared. Tapos, ang 25 at 5, anong common dyan? 5, diba? Ang common factor nila is 5. So, ngayon, ano ita-times ko sa 5v squared para maging 25v cubed? That is 5v. Tama? 5v. Tapos, ano ita-times ko sa 5v squared para maging 5v squared? Edi 1. Okay? Next. Plus, dito naman sa 30v plus 6, ano ang common sa 6 and 30? Diba 6? Tama? Ano ita-times ko ngayon sa 6 para maging 30v? Edi 5v. Ano ita-times ko sa 6 para maging positive 6? Edi positive 1. And then, mapapansin nyo, pareho to. Kaya ang gagawin nyo, kopyahin nyo lang yan, isang beses lang. Tapos, ito, tsaka ito, pagdugtungin nyo. 5v squared plus 6. Ayun. Which is letter D. Tama. Ayun. So, ang ano ko lang dito, yun nga, pagdating sa factoring, ito pwede nyong mailusot to. Kung hindi nyo alam yung ginawa nating by grouping, kayang-kaya nyong mailusot ito by just doing your FOIL method. Ang assumption ko naman sana, marunong kayo mag-FOIL method, okay? Klaro tayo dito sa factoring? More examples ng factoring meron sa YouTube na dun sa isang folder natin ng mga algebra. Okay, clear tayo. Sa UPCAT ba sila magbibigay ng scratch paper? Yes. Are the materials used here open for public use? Yes, pwede kong i-share to later on. Pero ginawa ko lang yung material na yan. So, but feel free to use it. It's for free. Okay? So, nasa kalahati na tayo ng mga gusto nating ma-discuss within for today. Meron pa tayong 45 minutes. Pero, quick break lang muna kung gusto nyo mag-bio break or in maybe 5-10 minutes balik tayo. Ayan. So, share ko lang sa inyo. May mga nagtatanong kasi nasan sir yung YouTube account natin. Ito yung YouTube account natin. So, pwede kayong pumunta dyan. Tapos, makikita nyo yung playlist ng Basic Math Crash Course. Okay? Yung soft copy, wala akong soft copy ng solution. Kailangan yung i-replace sa video na lang yung solution. Or kung meron kayong notes now. Dito sa YouTube natin, i-upload ko later itong live. Para pwede nyong ma-recap. Okay? Tapos, meron din akong Basic Math Crash Course dito. Basic Math. Tapos, yung live replay. Tapos, meron din akong ginagawang mga per topic na discussion. Pero ito, hindi ko pa ito tapos. So, unahin nyo na lang reviewin itong basic math tsaka yung mga live replay. Actually, yung live ng last year na review na mga nandito rin sa TikTok ay nandun din. Okay? Kung gusto nyo, pwede nyo rin panoorin yun. Paulit daw ng 5v plus 1. Saan galing yung 5v plus 1? Di ba nag-gets mo itong 5v squared? Ano ita-times mo sa 5v squared para maging 25v cubed? Ang 5 ita-times ko sa 5. So, ayun. Ang v squared, kailangan ko i-times sa isa pang v para maging v cubed. Kaya siya 5v. Tama? Anong ita-times ko sa 5v squared para maging 5v squared? 1 lang. Ayan. Okay? Balik, okay clear dito sa YouTube na account.
Yan, pwede nyo makita. Tapos, another thing na gusto kong i-share lang sa inyo bago tayo mag-move sa other questions. This project na mga free review natin is because of this Tara Aral Pilipinas. So yung iba sa inyo siguro nandun na sa Facebook group and Facebook group chat. May mga ibang students doon. Pwede kayo mag-join. And pwede nyo ring i-follow itong Instagram nito. Kasi itong review natin is just part of this small project called Tara Aral Pilipinas. Okay? So feel free to support this Instagram account nitong Tara Aral Pilipinas. Okay? And then, the other thing I want to share is the Sunnyside Podcast. Itong Sunnyside Podcast is a podcast na ang mga topics is about student topics na pwede nyong panoorin. Okay, so I just started this one. Yung full episodes niya, ina-upload ko sa YouTube and meron din sa Spotify kung pwede kayong makapakinig doon. And then you can also follow the Instagram account for the clips. Minsan i-upload ko din dito sa TikTok. So far, ano yung isang malaking topic natin dun sa Sunnyside Podcast? Ayan. Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. So, feel free to support this. Ito yung isa sa mga topics na kaka-upload ko lang. Kailan ba ang college entrance test and scholarship exams? Ang daming estudyante nagtatanong, Sir, kailan ako mag-exam ng ganito? Grade 11 ba? Grade 12? So, ito, snapshot lang siya nung makikita nyo pag pumunta kayo dun sa YouTube. Diba? So, paano nyo iintindihin yan? So, later on, pwede nyo panoorin. So, halimbawa, ito yung phase na grade 11 kayo. Normally, so naglista ako dito ng mga exams, na mga big exams. So, UP, PUP, Ateneo, LaSalle, UST. Tapos yung mga scholarship exams. Tignan nyo, DOST, CHED, SM, Aboitiz. Examples lang yan. Tapos, yung mga nakalagay na icons dyan, halimbawa, ito si UP. Nagsimula siya ng March na mag-a-announce. Tapos natatapos application by April. Tapos yung exam gaganapin August. Tapos yung results lalabas ng May. So, plinat ko na dyan yung common timing ng ibang exams ng iba't ibang schools na malalaki. So, halimbawa, si PUP, tingnan nyo. Dalawa yung lines dyan kasi marami silang campus, di ba? Si Ateneo, minsan may mga series din siya. So, panoorin yung video para mag-gets nyo yung explanation. But I think straightforward naman intindihin. So, it's just a simple mapping. Yung private group, yes, naka-private group yun. Tapos, tignan nyo, ito yung mga scholarships. So, normally, pag grade 12 na kayo, so kayo yon yung mga mag-grade 12. Grade 12 na kayo, dyan nagsisimula yung application ng other schools. Si UP kasi yung madalas nauuna eh. Tapos, tignan nyo yung scholarships exams. Dito lang banda. Tapos, pagdating ng June, July, assuming ito yung bakasyon nyo, dyan naglalabasan yung mga results. Okay? So, hopefully, you can support this, podcast na to para dyan tayo magdi-discuss ng iba-iba pang topics. And, kung meron kayong mga suggested topics na gusto nyo mapag-usapan, pwede rin. And, again, ito, naka-upload din siya sa Spotify. So far, we only have... we've just uploaded 4 topics pa lang, but week on week mag-upload tayo dyan. Yung ilang sa mga naunang topics is saan school ako magka-college, paano ako pipili ng course, yan. Okay? Okay ba tayo doon? Nandiyan pa ba kayo? Okay, yung live natin next week ulit, merong live 3 to 5 p.m. present. So hopefully you can give support to these accounts. So, yan. Para tuloy-tuloy natin itong gagawin. Okay. I'm so grateful you're doing this, helping so much people. Sir, when ang next review? Review natin ito Ito yung schedule natin for this time. May 3, May 10, May 11. Okay, ito yung mga topics na i-cover natin. So, i-block nyo na yung calendars nyo. And then, punta na rin kayo sa account ko kasi ginawan ko na siya ng live schedule. Free naman yan. Wala naman kayo, di ba, papasok lang kayo sa live natin. Pagkapasok nyo dun sa live, punta kayo sa account ko, makikita nyo yung schedule dun. I-click nyo lang yun, tapos parang magre-register kayo. Pero free registration yun. Ang purpose lang nun is para ma-notify kayo. Pag nag-start na ako mag-live, ma-notify kayo na, yung live nag-start na. Okay? So, pwede na kayo mag-register dun sa day 2 and day 3
punta na kayo sa account. Okay.